Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Iikutin ang Cavite, mga kandidatong senador na administrasyon. May kanya-kanya ring lakad para ipakilala sa mga Caviteño ang kanilang mga plataporma. Pamahalaan, patuloy sa pagsugpo ng fake news. BCO, nakipagsanib puwersa sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para maglunsad ng online app na tutukoy sa maling impormasyon. Mga biktima ng drug war, kinumpirmang walang maaasahan sa dating administrasyon. Desisyon sa pagkamit ng hustisya, pinasa sa susunod na liderato. NSC, nanindigan at pinabulaanan ang akusasyong may sabwatan sa pag-aresto sa dating Pangulo. Samantala, Justice Department, naglabas na ng pahayag kaugnay sa desisyon ng Timor-Leste Court sa pilang pagpapauwi kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. At Department of Budget and Management approve na sa higit 16 billion pesos na pondo para sa dagdag na military personnel allowance. Una sa ating mga balita, inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas sa 16.89 billion pesos na subsistence allowance ng mga opisyal at tauhan ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Kasunod na rin ito ng nilagdaang Executive Order No. 84 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Budget Secretary Amenna Pangandaman, malaking tulong ito sa pamilya ng mga sundalo ang dagdag na allowance, lalo't 2015 pa huling tumaas ang kanilang allowance. Ibig sabihin nito, tataas na sa 350 pesos ang daily allowance ang mga sundalo mula sa dating 150 pesos. Magiging retroactive ang dagdag na allowance simula January 1 ng taong ito. Sakop sa dagdag na allowance ang mga trainees, probationary second lieutenants o mga sundalong sumailalim sa training, citizen military training cadet, reserve officers, enlisted reservists, mga CAFGU at kadete. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Henry Roel R. Aguda, dating presidente at CEO ng Union Digital Bank, bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Si Aguda ay dating nagsilbi bilang Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council o PSAC. Isang konsehong binuo ni Pangulong Marcos Jr. para mapalakas ang ugnayan ng pribado at pampublikong sektor. Nagsilbi rin siyang chairman ng board ng City Savings Bank at UBX Philippines. Naging direktor din siya ng Insular Healthcare, BankNet, Metaverse Ventures and Platforms at Philippine Clearinghouse Corporation. Naging Senior Executive Vice President din siya ng Union Bank of the Philippines at naging Chief Technology Officer sa Amihan Global Strategies, Globe Telecom, Government Service Insurance System o GSIS at Digitel. Natapos ni Aguda ang kanyang Juris Doctor at kursong Bachelor of Science in Mathematics sa University of the Philippines kung saan siya ay nagtapos na cum laude. Si Aguda ang hahalili kay Ivan Uy na nagbitiw sa pwesto kamakailan. Nagdemand si Transportation Secretary Vince Dizon na itigil muna ang toll fees ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa perwisyong dulot at traffic ng bumanggang truck sa Marilao Interchange Bridge. Ayon sa kalihim, dapat maging libre ang toll fee sa mga bumabagtas ng Balintawak hanggang Marilao. Matatandaan na sinabi ng NLEX na aabutin ng halos 2 linggo ang pagsasaayos ng tulay. Ayon kay Dizon, matagal umanong tugon ito ng NLEX dahil dapat kaginhawaan ng mga motorista ang pinaprioridad.
Pag-uusapan din umano sa ipinadalang show cause order ng LTO sa kumpanya ng truck ang pananagutan ng NLEX kung saan tumaas ba ang asfalto sa bahaging iyon na naging sanhi ng aksidente. Samantala, pinaaga ng grupong Manibela ang kanilang ikinasang tigil pasada. Panawagan naman ni Dizon na maging bukas sana ang grupo sa pakikipagdialogo kaysa magwelga sa kalsada. Yun din po ang open na panawagan natin sa Manibela. Huwag naman po nilang sanang unahin ng pagwewelga at pagsastrike. Mismong ang investigador ng kaso noon ng isa sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ang nagsabi na hintayin na lang matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago sila magsampa ng kaso. Yan ang binigyang diin ni Shira Escudero, ang kapatid ni Efrem Escudero na nasawi sa drug war ng dating administrasyon. Sa programang Mike Abby Live, sinariwa ni Shira ang sinapit ng kanyang kapatid noong Setyembre ng 2017. Papunta sana niya ang kanyang kapatid sa kanilang repair shop noon sa Laguna. Pero hindi na nakarating at nakita na lang ang wala ng buhay na katawan nito sa Angeles, Pampanga. May tuturing na aniyay collateral damage o nadamay lang sa war on drugs at ngayon ay umaaksyon na ang International Criminal Court na aniyay noon pa ay pinagdulugan na nila. Nakikita nila ang pag-asa sa ngayon para makamit ang hustisya. Para po sa aming mga pamilya ng mga EJK victim, yung ICC investigation po ay parang liwanag sa gitna ng dilim. Para sa amin po ay sagot ito sa isa tong malaking hakbang at sagot ito sa matagal na naming hinahangad na hustisya. Naalala ko po yung sabi ng investigador sa amin na magsampa na lang po kami ng kaso pagkatapos na lang po ng termino ni Pangulong Duterte. Kasabay ng naging pagharap ng security cluster ng pamahalaan sa ikinasang hearing ng Senado kaugnay sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naninindigan ng mga ito na maayos at walang nangyaring sabwatan sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas. Lagpas isang linggo matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bira ng warrant mula sa International Criminal Court, inusisa ng Senate Committee on Foreign Relations ang naging paraan at proseso sa pag-aresto. Buong puwersang humarap ang mga opisyal ng pamahalaan at idinepensa ang mga naging proseso. Pagtitiyak ni National Security Advisor Eduardo Año, walang grand conspiracy o sabwatan sa pag-aresto sa dating Pangulo. It was only on Tuesday morning, March 11, 2025, that I learned that there was already an Interpol red notice and that the ICC warrant of arrest would be served. There was also no intelligence operation. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. My loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Ilang beses na pagtalunan sa pagdinig ang usapin sa jurisdiksyon ng ICC, pero nanindigan si Justice Secretary Boying Remulla na walang jurisdiksyon ng ICC sa atin bilang bansa. Pero may pinaliwanag siya tungkol sa international humanitarian law. As non-members of the ICC and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country, but over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law. That is a universal value being held by the whole world today, that people cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted by more than 150 countries throughout the world. Pinabulaanan din niya na nakipag-usap tayo sa ICC at ang alegasyon ng kidnapping. Dinepensahan rin ng DOJ ang legalidad na nangyaring pag-aresto. Whatever relationship we have is on an arm's length basis, meaning very transparent if ever. But we have never spoken to them. Hindi yung kidnapping or yung Hindi extraordinary po kidnapping. Wala hong nangyaring kidnapping, ma'am. The international humanitarian law gives us two options, extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am. Meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi
Pwede extradition o pwede surrender. Teka, Ang pinili po namin, executive action po, surrender po. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Yung mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Naungkat din na naging pamamaraan ng PNP sa pag-aresto sa dating Pangulo. Giit ng DILG na bigyan ng pagkakataon si Duterte na gamitin ang kanyang legal na remedyo. They had their chance to seek legal remedy as shown by the actions of their lawyers by approaching the Supreme Court. So there was no due process denied, ma'am. Si General Torre naman, pinaliwanag kung bakit kinailangan na gumamit ng puwersa na mangyari ang arestuhan. so Yes, you ma'am. admit you forced them, you I used have violence. to. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap. Masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga. Then, ma'am, it's Ilang already oras na? unreasonable. I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious. Nilinaw din sa pagdinig ang nag-viral na video na kung saan may hilaan umano na magaganap. Pero sabi ng ilang senador, dapat na bigyan ng kortesiya ang dating presidente. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. The threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Lawyer, sir, Attorney Miguel Dea, and actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente. Sabi ni Torre, pinigilan ni dating Pangulong Duterte na lumala ang sitwasyon at kusa itong sumama at sumunod naman sa mga otoridad. Humarap naman sa pamamagitan online si Vice President Sara Duterte sa pagdinig. Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Iikutin ang Cavite. Mga kandidatong senador na administrasyon may kanya-kanya ring lakad para ipakilala sa mga Caviteño ang kanilang mga plataporma. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela. Alam, inaabangan na ng mga Caviteño ang campaign rally ng Alyansa para sa Pilipinas dito nga sa probinsya ng Cavite. Pero bago yan, may iba't ibang aktibidad din ang senatorial candidates ng administrasyon. Leader Francis Tolentino ang paglulunsad ng makabagong traffic signal system sa General Mariano Alvarez, Cavite. Sa kanyang talumpati, iginit ni Tolentino na malaki ang maitutulong ng nasabing proyekto para sa pagbuti ng trapiko, komersyo at turismo sa lugar. Malaki kasi ito talaga yung pinaka-crossroads ng Silang, Carmona at GMA Cavite. Ang volume ng traffic dito, kung makikita nyo, galing sa industrial sites, galing sa mga residente, yung iba naman papunta ng Governor's Drive, mga turista. So malaking tulong po nito. Bago yan, nag-ikot naman si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa Tanza Public Market at 13 Martires City Public Market. Giit ni Tulfo, mahalaga para sa kanya ang pakikisalamuha sa ating mga kababayan para na rin marinig ang kanilang mga hinaing at hiling sa gobyerno. Kabilang sina Tulfo at Tolentino sa 12 pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ngayong araw, dito naman sa Cavite ang lokasyon ng campaign rally ng grupo na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama sa iba pang pambato ng administrasyon, sina dating Interior Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, House Deputy Speaker Camille Villar, mga senador na sina Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos at mga dating senador Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Tito Soto. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, mahalaga ang papel ng Cavite sa eleksyon kaya tatapatan din nila ito ng malakas na line-up na nakakaintindi sa pulso ng masa. Giit ni Chanco, mga leader na may napatunayan na ang kanilang mga pambato kaya't kumpiyansa silang susuportahan ng mga Caviteño ang grupo.
Alan, bago naman ang malakihang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Cavite, inaabangan din natin ngayon yung magiging press conference ng senatorial candidates ng Alyansa kung saan isa-isa nilang sasagutin yung mga mahalagang katanungan ng media at ibabahagi ang kanilang pananaw sa mahalagang usapin ngayon. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras ng PTV. Ipinaliwanag naman ng ilang opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng Senado ang legalidad ng pag-aresto nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi rin ang nakaplano ang pag-aresto sa dating Pangulo. Si JB Santiago ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Nilinaw ng ating law enforcement agencies sa Senate Committee on Foreign Relations hearing ngayong araw na wala silang naging koordinasyon sa International Criminal Court o ICC at hindi nila pinlano ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago lumabas ang warrant laban sa kanya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, naghanda lang sila noong sinabi mismo ni Duterte sa Hong Kong na may nakaamba ng warrant laban sa kanya. Kumilos lang sila noong natanggap na nila ang ICC warrant noong March 11, 3 a.m. That is the nature of our job. We will always be prepared. We will always be on hand to enforce any of these laws. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. Sabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala silang kooperasyon para sa investigasyon ng ICC mula pa noon. We did not, no government agency, the DND never cooperated with the ICC. Nobody ever identified themselves as the ICC when they entered our country, if ever they entered our country. Suportado rin siya sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na noon hindi mangingialam ang Pilipinas sa ICC. Pero dahil sa request ng Interpol na hulihin si Duterte, kailangang sumunod. Lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ng gusto ang pangyayari sa paligid natin. Nilinaw rin ni Remulla na ginamit ng ICC ang International Humanitarian Law bilang basihan sa pag-issue ng warrant laban kay Duterte. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Ikinagulat at ikinadismaya ng Department of Justice ang hindi pagpabor ng Timor-Leste Court na mapauwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Siya nilabas na pahayag ni Assistant Secretary Mico Clavano, tagapagsalita ng Justice Department. 2 beses na pumabor noon sa Pilipinas ang Timor-Leste Court na ma-extradite si Teves na naganap noong June at December 2024. Kaya naman ngayon, hihingi sila ng paliwanag sa korte kung ano ang naging basihan ng desisyon. Nanawagan din ng DOJ na sana ay respetuhin ng mga otoridad ang proseso ng batas sa bansa at manaig ang international cooperation para makamit ang hustisya. Tiniyak naman ng DOJ na hindi sila titigil hanggat hindi na pauuwi si Teves sa bansa at gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para matiyak na makakamit ng mga umano'y biktima ni Teves ang hustisya. Matatandaan na si Teves ay may kasong murder, attempted murder at frustrated murder dahil sa umano'y Pamplona Massacre o pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pa noong March 2023. Job fair para sa mga kababaihan inilunsad ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa EDSA. May Balitang Pambansa si Noel Talakay ng PTV. Princess, nandito ako ngayon sa isang mall dito sa may Ortigas, EDSA, malapit sa EDSA Shrine, kung saan isinasagawa ngayon ang isang job fair na para lamang sa kababaihan. Pinangunahan ito ng Department of Migrant Workers or DMW in relation to the celebration of Women's Month.
Kasalukuyan pa rin yung Princess nagpapatuloy ang pagtanggap ng mga aplikante ng mga babae na gusto magtrabaho abroad. Sa ngayon, mayroong 4,370 jobs ang available mula sa 13 accredited agencies. Ito ay para sa bansang Brunei, Congo, Hungary, Kingdom of Saudi Arabia, Oman, Qatar, Singapore, Taiwan, UK at USA. Mga professional at skilled workers ang kinukuha nila dito tulad ng baker, dishwasher, assistant cook, kitchen helper at marami pang iba. Kahit nga beautician, Princess, ay pwede dito. Para naman doon sa mga professional worker, ang mga teachers at nurses na gusto magtatrabaho abroad, abay, ito na ang kanilang chance para makapagtrabaho abroad. Hindi lang yan, Princess, meron din sila dito one-stop shop kung saan merong Pag-ibig, SSS, DFA. Sila po ay tutulong para matugunan ang kanilang mga requirement para doon sa pag-apply nila sa pagtrabaho abroad. Ngayon, makakasama po natin si Attorney Rosemary Duques, isa sa mga direktora ng DMW. Mama, ito may nag-pre-register yung mga pumunta dito ngayon. Pwede ba ang walk-in? Yes, of course. Ang ating regulasyon ay yung walk-in ay yung ating nag-register, ang ating priority, and then after that, we will also entertain the walk-in applicants. So ito ay sabi kanina, para lang to sa kababaihan. Paano naman yung hindi babae, yung lalaki na gusto magtrabaho abroad? Yeah, magandang katanungan po yan, ano? So kahit ito ay exclusive for women, we see to it na hindi naman madihado yung mga kalalakihan. So nagdala rin po kami ng drop box para po dun sa mga lalaki na napunta rito at gusto ring mag-apply. At meron din tayong ilang job openings for men. Ayan. Ma'am, invite na lang po natin yung mga nasa bahay nila ngayon na pumunta dito. Mahaba pa ang oras para makahabol sila. Yes, sa mga kababaihan po na nais mang ibang bansa, may dala po kaming 13 lehitimong ahensya at para kayo ay bigyan ng disenteng trabaho sa ibang bansa. Kayo po ay hihintayin namin hanggang alas 5 ng hapon dito sa Robinson's Galleria. Maraming salamat, Attorney Duques, isa sa mga direktor ng DMW. Tulad niya sinabi kanina ng attorney, mahaba-haba pang oras. Kaya naman yung mga nasa bahay nila ngayon na nanonood sa atin, punta na kayo dito kasi hanggang alas 4 pa, may oras pa. Dalhin niyo po yung mga requirements tulad ng passport at iba pang mga requirements para makapagtrabaho na kayo sa ibang bansa. Princess? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV at Attorney Rosemary Duques ng DMW. Ang credited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, nanindigang may karapatan ng International Criminal Court na litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit bumitiw na ang Pilipinas sa membership nito sa ICC. Binigyang diin ni Attorney Joel Butuyan, isang ICC credited lawyer na valid ang nakatakdang paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng hindi na miyembro pa ang Pilipinas ng ICC mula pa noong 2017 o isang taon matapos ang unang taon ng Duterte administration. Ipinaliwanag ni Attorney Butuyan na bagamat hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC, may nakalagay naman sa ICC statute na mayroon pa din silang jurisdiksyon na litisin ang mga akusado na nakagawa ng krimen ng panahong miyembro pa tayo ng ICC. Dagdag ng abogado, hindi maaring sabihin na ang proseso ng withdrawal ay valid at ang proseso ng continuing jurisdiction ng ICC for crimes committed nang tayo ay kasapi pa ay hindi balido. Pag-ibigay diin ni Attorney Butuyan, hindi divisible ang mga nabanggit na probisyon. Nakalagay nga dun sa may ICC statute na meron pa rin silang karapatan na litisin yung ating mga citizens for crimes committed during the period that we were when we were still a member. Upang mabilis na matukoy ang mga maling impormasyon, lalo na ngayong nalalapit ang eleksyon, isang online app kontra fake news ang nakatakdang ilunsad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Gamit ang tool na bibilhin ng CICC, nasa 30 segundo lang ang itatagal para matukoy kung fake o hindi ang isang impormasyon. Ayon sa CICC, nakatakda itong ibigay ng libre sa Commission on Elections, mga independent fact-checker at iba pang institusyon.
Sa bisa ng isang kasunduan, pinagtibay ng Presidential Communications Office, CICC at Scam Watch Philippines ang cooperation para tugunan ang disinformation sa Pilipinas. Bubuo rin ang National Deepfake Task Force na tututok sa mga social media content para mapigilan ang pang-aabuso sa social media. Meron tayong pag-create ng National Deepfake Task Force sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Ito ho ay susuportahan ng CICC, DICT, NBI, and other government offices na tutulong sa pagsugpo nitong mga disinformation drive, not only against the government but against the individuals here in the country. Masyadong bastardized na ang ating social media, and we have to address it. And this is one of the concrete actions we're taking. Isinusulong na ng Presidential Communications Office ang pagkakaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa mga social media platforms sa bansa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tri-Committee ngayong araw, iginiit ni PCO Secretary Jay Ruiz na para iba yung masugpo ang fake news at iba pang maling gawain sa bansa, mahalagang magpatupad ng bagong polisiya sa mga online platform. Kailangan aniyang maprotektahan ng ating mga kababayan sa mga cybercrime, kaya't dapat ay paigtingin na ng pamahalaan ang mga hakbang hinggil dito. Sa panig ng PCO, tiniyak naman ni Ruiz na may mga ginagawa na rin silang aksyon ukol dito. The issue of fake news, illegal gambling, deep fakes, pornography, hate speech is the biggest fight right now of our generation. It destroys the very fabric of our society, and we have to protect our children not only of fake news, but all these bad things that we see in this technology platform that we have. But more on the vloggers, we should concentrate a regulation on the platforms. The platforms like Meta, TikTok, YouTube are foreign platforms. They do not have a base here. When you complain for these posts that we can take down, it takes a long time. So we have to focus on the platforms, first of all, to self-regulate them. Lumago ng 8.7% ang creative economy ng Pilipinas noong 2024. Ang creative economy ay binubuo ng mga industriya ng audio and audiovisual media, digital interactive, goods, music and entertainment, advertising at iba pang may kinalaman sa sining at kultura. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, PSA, mula sa 1.78 trillion pesos noong 2023, lumago ng 1.94 trillion pesos ang creative economy. Dahil dito, dumami rin ang nabigyan ng trabaho na nasa 15.4%. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PCV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.